itong pagsupalpal ni Congressman Joel Chua dito po kay BP Sara Poset na ginamit pa ang kanyang sariling slogan. Ang kanyang sariling slogan nga eh. Ako na-slow tuloy ako. Eto GP, magulo ka ha. Ang kulit, alam niyo na hype talaga ako nung statement ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kahit sino ba naman, kayo dyan nanonood, na hype din naman kayo, di ba? O, pakinggan nyo, Joel Chua. God save the Philippines from the Dutertes. Well, siguro tama siya, no? Kung siya'y may impeach talaga, eventually, siya ay mapatunayan na guilty, talagang nasa taong bayan ng tagumpay. Tama. God save the Philippines from the Dutertes. Anoy? God save the Philippines from the Duterte. Ang sakit nun. Ano bang ginawa mo? Aray, Sara, sa pool. God save the Philippines from what? If we look back at the basis for the impeachment, pag binalikan natin yung video niya, telling the people, may kinausap na ako, na ako, papatayin ang presidente, ang first lady, at ang speaker of the House of Representatives. That's it reflects your moral character, and it says that you are morally unfit to be vice president. Ay, naku po, morally unfit to become a vice president? Ang saklap naman nun, sir. Bakit mo binabanatan yung kanilang poon? Yung presidente ng impyerno? Maraming magagalit sa inyo niyan. That on a video live na napanood ng buong sambayanan. That's a direct threat and a violation of the Constitution. Sir, hindi daw yan threat. Wala daw assassin. Wala daw mamamatay tao. Wala daw gunman. Sabi ko nga paano niya papatayin si Pangulo? Maraming PSG yun. Anong gagamitin niya? Toothpick? Sabi nung iba, hindi, GP, gagamitin yan karayom with matching manika. Pucha. Paano? Wala yun. Paano kung hindi magaling masyado yung mangko? Pag ganun ang ginawa nila, nahuli na manggagamot, patay si mangko. Pero syempre, dun tayo sa makatotohanan. Baril naman talaga ang ginagamit sa pagpatay. Hindi yun makakalapit pag kutsilyo lang o kaya karayom. Hindi pwede. Barbecue? Gagamitin? Hindi pa rin. Baril talaga. Sabi ni Sharo, wala namang gawan mo ni. May kinausap ka ng papatay, ang tawag mo doon. Mamatay tao. It's betrayal of public trust against those who voted for you to perform and act appropriately while you're in office. Tama. It's a high crime under the Constitution. Tama. High crime under the Constitution. Kayong mga nagtatago sa Constitution, alamin ninyo ang nakapaloob sa Constitution, ha? BP, huwag mong gayahin si Robin Padilla. Nag-OJT lang sa Senado. Nakaabot na po yan ng 3 taon, ha? Biruin nyo, yung pagbanggit lang na bar top notcher, bar top near. Yung Constitution, Article number 2 ata yun, hindi niya pa po alam. Senador yan, ha? GP, kung nga di mo rin alam, at least hindi ako senador. Diba? Pero kung gusto kong alamin, pwede kong alamin. Siya, senador na umaasa sa kanyang abogado. Spoon-feed ang ginagawa ng loko. And the impeachment, that's the very basis for the impeachment. And to say that God saved the Philippines coming from someone like that makes no sense at all. So, walang Pilipinong naniniwala sa sinabi niya. Yun, ho? God save the Philippines. Tama, mga kababayan. Walang Pilipino. Ang mga naniniwala lang sa kanila ay hindi mga Pilipino, mga China. Mga Chinese ata yung mga naniniwala. O kaya kayo mga panauhing pantanga dyan. Hype na hype ako ngayon, ha? Kayo mga panauhing pantanga, hindi raw kayo Pilipino. Kasi naniniwala kayo kay BP, malamang Chinese kayo. Chekwa kayo. Hindi raw kayo naniniwala
walang Pilipino na maniniwala sa kanya, di, mga Chinese kayo. Di ba? At totoo rin yung sinabi ni Congressman Joel Chua, save the Philippines from the Duterte. Kasi mga ka-GPnatics, kapag hindi natin ipinakita ang tunay na pagkatao ng mga Duterte, hindi pinakita ng mga congressman natin, patuloy tayong mabubudol, patuloy tayong magiging tanga, mananatili tayong panauhing pantanga at panatikong tanga. GP, grabe ka naman. Mga kababayan, diniin na lang din ng Pangulo, diin na rin natin. Di ba? Kailangan, sabi nga nila, kung yung phone nga nila, sinusunod nila, mag-second demotion din tayo sa Pangulo. Di ba, Ma'am Etilin Solis? Solid yan. Si Ma'am Etilin Solis, birthday niyan ngayon. Nanood yan kahit may tama. May tama ng alak.